Umawang ang labi ni Alexandra. Even her DNA result was manipulated. And then what? You were announced dead. The case was immediately closed. Sagot ng lalaki. That is why I believe that Marcus, that liar, had plotted all this. May kasabot siya para dukutin ka. He concluded. Napapikit saglit si Alexandra, parang pinupukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Isang beses lang pero malakas. Ininda niya yon. Tumitig naman sa kanya ng mariin si Gareth. Nag-aalala na baka ang pag-uusap nila'y hindi maganda para sa kalusugan niya. Are you alright? Maingat na tanong ng lalaki. Marahan siyang tumango. I told you about my dream. I was running in the woods. Then I saw a creek. Sa kabila ng batis may nakita kong babae. She was waving at me. Then there's a gunshot. Aniya, naalala ang kanyang panaginip. Then suddenly, I was drowning in the creek. Dati, madalas akong managinip ng ganoon. Aniya, kinagat niya ang ibabang labi at may naalala. I had a gunshot. Sa pagkakataong ito, si Gareth naman napakunot noo. What? Medyo gulat nitong tanong. Dahil wala siyang damit, hiniram niya ang malaking plain t-shirt ng lalaki. Hinapa niya sa kanyang likod ang peklat na naroon. I had to. At may back, mahina niyang saad. Hindi niya kailanman naisip kung ano ang kahalagahan ng peklat na iyon. Kahit na hindi niya maalala kung paano niya natamo ang dalawang tama ng bala, naalala pa rin ng kanyang katawan ng sakit at kirot na kanyang naramdaman. Parang nag-init ang mga ugat sa paligid ng peklat. Dahilan para kumirot at tumibok yon. Medyo hindi siya komportable na pinag-uusapan nila ang bagay na ito, pero kailangan, baka makatulong din yon para malutas nilang mga suliranin. Can I see it? Ani Gareth. Tiningnan niya ang lalaki, madilim ang ekspresyon ng mukha nito at parang may bagyong namumuo sa mga mata nito. Napalunok siya. Total ay nasabi na rin niya, hindi na dapat siya mahiyang ipakita yon. Kinagat niya ang ibabang labi at tumalikod kay Gareth. Kung sisilip si Gareth sa butas sa may batok, makikita pa rin ito ang pilat kahit hindi na niya iangat ang kanyang damit. Naramdaman niyang lumapit ang lalaki. Muli siyang napalunok. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang kanyang pagkailang sa presensya nito. Nang lumapat ang daliri ni Gareth sa kanyang batok, bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi, yumuko siya ng konti para mabilis nitong makita ang kanyang likod. Pakiramdam niya, nanginginig ang kamay ni Gareth habang inaayos ang damit niya. Hindi lang siya sigurado kung pinaglalaroan lang siya ng kanyang isip. Sinilip ng lalaki ang likod ni Alexandra. Noong una, hindi niya mahanap kung nasaan ang pilat na tinutukoy nito dahil maputi ang likod ng babae at tila walang problema. Ngunit nang maging malinaw ang kanyang paningin, nakita niyang tila hiwa sa likod nito. Dalawa, isa sa may itaas na bahagi sa kanan, ang isa ay nasa malapit na balikat. Natigilan si Gareth. Parang nanlamig ang buo niyang katawan. Gusto niyang haplusin yon. Damhin kung totoo, ngunit ayaw niyang ma-offend si Alexandra kung gumawa na naman siya ng kapangahasan. Nagtagis ang kanyang bagang. Nagliyab ang matinding galit sa kanyang puso at bumilis ang tibok noon dahil sa kanyang nakita. Did it still hurt? Marahan niyang tanong. Hindi niya alam kung paano niya pa napapanatiling kalmado ang kanyang boses. Kahit na sobra-sobrang galit at pagkamuhin ang laman ng kanyang dibdib. Umawang ang labi ni Alexandra. Natulala siya. Did it? I don't know. Hindi niya alam dahil hindi niya pinapansin. Minsan kapag nakikita niya ang pilat sa refleksyon ng salamin, parang naalala ng kanyang katawan ng sakit na kanyang nararamdaman. Nakalimutan niya na yon, hindi niya na malinaw na maalala. Parang panaginip lang ang lahat nung nasa ospital pa siya at ginagamot ng mga doktor. Naalala niya sa Alaska siya ginamot kasabay ng pag-alaga sa kambal dahil nasa critical na sitwasyon sila. Hindi niya maalala ng malinaw kung paano niya napagtagumpayan ang ganoong sitwasyon. Hindi niya maalala dahil ang masasakit at masamang memorya ay agad na kinakalimutan ng kanyang isip. It automatically deletes bad memories. Hindi na, utal niyang sagot.
Unti-unti siyang lumayo kay Gareth. Nilingon niya ang lalaki at nakitang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Bago yun napalitan ng lamig. The corpse that we found was burned. Hindi makilalang mukha, kaya pinadi-DNA test na lang ng pulisya. Nagtindigan ang kanyang balahibo. Nalaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tahip ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon. Paano kung sa kanya yun nangyari? Pero bakit? Bakit kailangang mangyari yun sa isang tao? Teka, what if the woman in my dream was the corpse you found? Nangihilakbot niyang saad. Parang nangihina siya. That's gruesome. Paano ko nagpapakita sa kanyang panaginip ang babaeng yon dahil sa walang katarungang nangyari sa kanya? It should have been her. Mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Parang isang sako ang nakadagan doon. Isa lang ang malinaw ngayon. They plan to burn another body in order to frame it as you. May kasabwat si Marcus. Kaya malinis at madali kanyang nadala sa ibang bansa pagkatapos ng aksidente. Inihilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha. Hindi niya maisip na kaya nitong gawin ni Marcus. Na isang kalmado at pasensyosong lalaki na kanyang nakasama. Paano ko inosente palang babaeng yun? Paano ko nadamay lamang ang babae dahil sa kanya? Huminga siya ng malalim at parang mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. There's another question in my mind. Isang tanong na hindi niya alam kung handa na siyang masagot. Pagkatapos ng kanyang mga nalaman at narinig, parang naubos ang kanyang lakas. Her mental health was in discord. Sumandal siya sa sofa at napapikit. Hinahanap niya ang lakas na muling ibuka ang kanyang bibig at patuloy na magtanong. Buntis na siya nang dalhin siya sa Alaska ni Marcus. Nagdadalang tao na siya at muntik pang mawalang kambal dahil sa kalagayan niya noon. Kung wala silang relasyon ni Marcus at tinakas lamang siya. Ibig sabihin, hindi si Marcus ang ama ng mga anak niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa matinding stress. Grace, give me a glass of water. Narinig niya utos ni Gareth. Kinuyom niya ang kanyang mga palad at dahan-dahang binuksan ng mga mata. Pagkatapos ng ilang minuto, matama na nakatitig sa kanya si Gareth. May pag-aalala sa mga mata, ngunit may halong galit at pagkamuhi na rin. Huminga siya ng malalim at tinanggap ang baso ng tubig na inabot nito. Pareho silang binalot ng mahabang katahimikan. Hindi niya alam kung ano susunod na sasabihin. Kaya nang makita niya si James na papasok ng pinto, natuon na lamang doon ang kanyang tingin. You have to come with me, Gareth. Ani James. Lumingon saglit si Gareth sa kaibigan at marahang tumango. Magpahinga ka na, Alexandra. Don't wait for me. I wouldn't be home tonight. Bukas na ako babalik. Bukas na rin tayo mag-usap. Kahit paano parang lumuwag ang kanyang paghinga. Siguro tama lang yun, bukas na lang ulit sila mag-usap. Dahil hindi niya kayang malaman ang lahat ng bagay ngayon. Nasa sasakyan na si Gareth at James, kapwa sila tahimik habang binabaybay ang isa pang bahay na kanilang narentahan. Hindi gaanong malayo sa burol na kanilang pinagdalhan sa kanyang pamilya. Use this. Ibinigay sa kanya ni James ang isang kalibre 45 na klase ng baril. Inalis niya ang magazine noon at nakitang punoy ng bala. Magpapatrol ang mga tauhan ko at magbabantay rin mula sa mas mataas na bahagi ng isa sa kanila para masiguradong makakapasok muna sila bago kami sumunod. Huminga siya ng malalim. How about the family you paid to stay in that house? Nasa loob lang naman sila, nasa mas pribado at ligtas na silid. Huwag kang mag-alala, hindi sila masasaktan. Sagot ng lalaki. Kasabay na paglipat nila kay Alexandra at sa mga bata, may binayaran silang pamilya na gagamitin nila para mailigaw ang mga nagmamanman sa kanila. Unang inilipat sila Alexandra, sa likod lamang ng hotel sila dumaan. Sinigurado niyang walang inakaalam sa paglabas ng kanyang pamilya sa hotel. Sumunod ang dalawang sasakyan. Ilang minuto lang ang lumipas nang makaalis sila. Lula ng sasakyan ng pamilyang nabayaran ni James sa malaking halaga. Dahil maraming rutang pinasukan nila, bago makarating sa burol, sigurado siyang mas uunahing sundan ng mga tauhan ni Marcus. Ang nasa likod nilang sasakyan ni isang ruta lang ang dinaanan. Tumigil ang sasakyan nang makarating sila sa medyo mataas na gate. Binuksan niya ng isang tauhan mula sa loob at agad na pumasok ang sasakyan. Sinuhid ni Gareth ng tingin ng kapaligiran at napansin na medyo malawak rin ang bakuran ng bahay na kanilang nirentahan. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng bahay. Nagkatinginan sila ni James at tumango ang lalaki.
I hope the odds will be on our side. Ani James. Thanks for helping, James. Tanging nasabi niya. Hindi biro ang kinakaharap nila ngayon. Buhay at kamatayan na, pero hindi pa rin siya iniwan ng lalaki. Tinulungan pa rin siya nito. Lumabas siya ng sasakyan at tumuloy sa pinto ng malaking bahay. Sinalubong siya ng isang tauhan. Mas bata, ngunit mukhang marami ng karanasan. Good morning, sir. We will already prepare the communication utilities. Saad nito. Sumunod siya sa sala, naupo siya sa mahabang sofa at napansin ng maraming kagamitan na nagkalat. Mayroong earpiece, mouthpiece at ilan pang wireless materials na nakalatag. Good morning, Mr. Verado. Nagangat siya ng tingin sa bumati. Nakita niyang babae na medyo kasing tangkad at kahawig ni Alexandra sa laki ng katawan at sa haba ng buhok. Do you want coffee, sir? Alok nito. Umiling siya. Don't bother, Mrs. I'm fine. Sagot niya. Marahang tumango ang ginang at hindi na muling nagsalita. Ang dalawa nitong anak ay hindi niya pa nakikita pero mukhang nasa itaas. Sa pribadong kwarto na tinutukoy ni James. This is an earpiece. Paliwanag ng lalaki. Pinakita nito ang maliit at bilugang itim na aparato. Kasing laki lamang yun ang kanyang hinliliit at sakto lang kung ipapasok niya sa kanyang tenga. You can wear a single earpiece or two of it while this earpiece is connected with this mouthpiece. Tinaas na lalaki ang square na bagay. Itim rin at maliit. It's magnetic. You can just simply put it on your pocket or attach it on a metal thing such as a metal buttons or necklace. Wala siyang kwintas at naka-long sleeve lamang siya. Ngunit walang metal na botones ang kanyang sleeve. But I don't have those. Aniya. Tumigil ang lalaki na patitig ito sa kanya at saka nagsalita. Then we can use this instead. Itinaas nito ang isang pahabang parang hair clip na bagay. Kumunot ang kanyang noo at matama na tinignan kung ano yon. You can clip this to your polo. It wouldn't easily fall off, but it can be seen more easily than this. Pakita nito sa unang mouthpiece. Napaisip siyang bigla. Hindi mo talaga maisip na mga kagamitan yon ng malaki ang layunin dahil para lamang mga boring na shape figures kung titingnan. He clipped the mouthpiece. Sa gilid ng kwelyong kanyang itim na long sleeve. Is it obvious? Tanong niya sa lalaki. Medyo nagtagal na munang tingin nito bago marahang umiling. Mabuti na lamang naisip niyang itim na long sleeve ang suotin ngayon. Kahit paano, may natulong yon. Pagkatapos suriin ang quality nito at subukan nila na isang beses, inayos na ng IT expert na lalaki na makipag-usap sa kanya gamit ang devices. Sobrang linaw sa kanyang pandinig ang boses nito kahit isang tenga lang ang sinalpakan ng earpiece. Malinaw rin ang mga boses na nasasagap ng mouthpiece at maging ang kanyang paghinga ay naririnig din ng lalaki nang itest nila. Yun ang pangunahin niyang aparato para sa komunikasyon nilang dalawa ni James at ng mga tauhan nito. Ngayong gabi niya planong harapin ang mga tauhan ni Marcus. Alam niyang minamanmanan na sila ngayon at naghihintay lamang ng tamang oras para pasukin sila. May mga naka-standby na sa labas ng mga tauhan pero hindi gaanong marami yun. At upang makasigurado na makakapasok rin sila Marcus, gusto niyang magkaharap sila ng lalaki, yun at nang siya mismong dumakip sa lalaki. Alam niyang gagawa ng paraan si Marcus na makapasok sa bahay at mabawi sila Alexandra. Ngunit ang pamilyang kasama niya ay mga impostor na binayaran ni James. Sila Alexandra ay nasa mas ligtas na lugar. Inihanda na ng lalaki ang mga devices sa kanyang katawan. Pagkatapos ilang beses na pagsubok na i-off at i-on ang aparato, natuto rin siyang kontrolin yon. Gareth. Narinig niya ang boses ni James, parang nasa tabi niya lang ang kaibigan. Dahil sa sobrang linaw ng boses nito. Yeah, hindi siya sanay para lang siyang kumakausap ng hangin. Naka-standby ng sniper but he won't shoot until he's given an order. Balita ni James. Good, no engagement first without Marcus' presence. Aniya, kailangan ay makasigurado siyang nasa loob na ng premises. Si Marcus bago ma-engage ang mga tauhan ni James. Dahil kung malalaman nito na dihado sila sa mga tauhan at puwersa, magdadalawang isip itong pumasok at halughugin ng bahay. Kailangan ay makita ni Marcus na konti lang ang mga tauhan at kayang-kayang pasukin upang mahulog to sa kanilang bitag. Lumubog ang araw at unti-unting kumagat ang dilim. Nasa kwarto siya, nakikiramdam at naghahanda. Ang pamilyang kasama niya ay nasa ligtas na silid at kagaya niya.
nakikiramdam lang din at naghihintay na magkagulo. Mas matanda ang dalawang batang kasama nila kumpara kay Damon at Athena. 8 taong gulang na ang lalaki, 7 naman ang babae. Hindi sila kambal pero dahil magkasintangkad lang at halos pareho, ang pangangatawan ay pwede na mapagkamalang kambal. Mabuti na lamang kahit na maglilimang taon gulang pa lang ang kanyang mga anak, namana naman nila ang kanyang genes. Kapwa matangkad si Damon at Athena, kaya ang mga batang kasama niya ngayon ay hawig kahit paano sa kanyang mga anak. Mayroong surveillance camera, 9 lahat, 2 sa likod, 1 malapit sa kitchen door at 1 pa'y nasa sala. 2 sa harap, 1 sa may garage at 2 malapit sa malaking gate. Ang monitor ay nasa kanyang kwarto kaya nakikita niya kung may posibleng pumasok. Lumipas pa ang ilang oras, 7:00 at dinala na siya ng pagkain ng isa sa mga tauhan. At wala pa rin kakaiba sa paligid. Wala ring balita galing sa team ni James. O maging sa sniper na antabay na rin. Paano kung hindi ngayon ang pagsugod nila? Paano kung pinag-aaralan pa ngayon ni Marcos kung paano papasukin ang bahay at ipagpapabukas pa ang paglusob? Hindi na niya kayang maghintay ng 1 araw pa. Gusto na niyang tapusin ito ngayon. 9:00 wala pa rin. Tahimik nilang pinagmasdan ng surveillance system ng buong bahay pero wala talagang senyales na may umaaligid o ano pa. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nagbaba siya ng tingin doon at nakitang number yun ni Alexandra. Kumunot ang kanyang noo, hindi niya inaasahan na tatawagan ang kanyang number ni Alexandra. Isa pa, pinagbawalan niyang babae na gumamit ng telepono dahil baka mattrack ang location nito gamit ang kanyang IP address sa cellphone. Binili niya pa ito kung may importanteng sasabihin na idaan sa kanyang mga tauhan. Teka, sinagot niya ang tawag. Alexandra, puno ng pag-alala niyang bati sa kabilang linya. Athena accidentally found my phone. She dialed Mark's number. They talk. Medyo natataranta ang boses nito. Then, when I checked my phone, my location was turned on. Bigo at puno ng pag-aalala nitong sabi, napaahon siya sa kanyang upuan. Is everything alright there? Can you try to check the people roaming outside the mansion? Dear, they are still here. Sagot nito. Gusto niyang magmura pero ayaw niyang marinig ni Alexandra na medyo naapektuhan din siya sa nalaman. Magpapadala ko na mas maraming tauhan dyan. Don't worry, Sandra. Marahan niyang saad. Everything is still under control. Stay with the kids. Don't go out to your room. Pupunta na dyan ang iba pang tauhan. Pangako niya. Samantalang hindi mapakali si Alexandra. Kanina pa naka-turn on ang location niya. Huli na rin para mapansin niya yun. Kung hindi pa inamin ni Athena na kausap niya ang kanyang daddy, ay baka napanatag na lang siya. Kung bakit niya ba iniwan lang sa ibabaw ng bedside table ang cellphone. Bumalik siya sa kwarto. Gising na gising pa rin si Damon. Samantalang nakatulugan na lang ni Athena ang pag-iyak dahil napagalitan niya. Mom? Bigla'y tawag ni Damon. Sunod-sunod na malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Are you still mad? Umupo ang batang lalaki. Nag-aalalang maputlang muka. Sinuklay ni Alexandra ang kanyang buhok at saka umiling. Hindi siya perpektong ina. Nagagalit din siya at pinagsasabihan ng mga anak. Minsan pa ngayon napapalo. Ngunit ngayon, natatakot lamang siya na baka dahil sa pagkausap ni Athena kay Marcos ay matuntun sila ng lalaki. Did you saw Athena using my phone? Tanong niya saka naglakad palapit sa batang lalaki. Marahan itong umiling. I was in the bathroom brushing my teeth. You came in and I heard you shouting at her. But I didn't know she talked to Dad. Why? Can't we talk to him? Puno ng pag-alalang mga mata nito. Bumaba siya para ipagtimpla ng gatas ang dalawa nang hindi mahirapang makatulog. Pagbalik niya, napansin niyang malikot ang mga mata ni Athena habang nakaupo sa kanilang kama. Madalas na hindi siya matingnan ni Athena sa mga mata kapag may nagawa tong kalokohan. Sa kanya naalala na sobrang namumulila na nga pala ito kay Marcos. Nag-aalala ng kanyang anak sa nakikilala nitong daddy. Nakita niya ang kanyang phone sa may bedside table. Kinuha niya yun at tamang ang hinala niya. May outgoing call kanina. Naka-on na rin ang kanyang location. Daddy wants to see us. Why can't we see him? Yun ang iniiyak kanina ni Athena nang mapagalitan niya ang bata. Naupo siya sa tabi ni Damon. Napalunok siya nang maramdaman na parang may nagbabara sa kanyang lalamunan. We can talk to him for now, Damon. Marahan niyang saad. Why not? Tanong ni Damon. Because
She trailed off because it is still dangerous. Dangerous? Nakakunot noong tanong ni Damon. Sobrang bigat ng loob ni Alexandra. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang sitwasyon sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi siya mauunawaan ni Damon at ayaw niya rin na mas lalong maguluhan o masaktan ng bata. Kaya huminga na muna siya ng malalim at niyakap ang anak. You might not understand now, but please, you have to follow what mommy will. Natigilan siya na biglang mawala ng kuryente. Mabuti at yakap na niya si Damon kaya hindi siya nahirapang hawakan to. Bakit nawalan ng kuryente? Mom, why is it dark? Then there were gunshots. Lalaki ang kanyang mga mata at agad na napatalon sa gulat. Nang marinig ang putok ng baril, nagising si Athena dahil sa ingay. Narinig niyang umiiyak ito dahil sa dilim kaya kagad niyang kinapa ang anak. Shh, Athena, mommy's here. Nanginig pa ang kanyang boses. Dahil sa matinding kabang sumipa sa puso niya, maging si Damon ay umiyak na rin kaya niyakap niya ang dalawa. Shh, don't cry. Marahan niyang saway sa dalawa. Nagpalitan ng putok sa labas. Wala siyang makita kaya kinapa niya ang cellphone habang nakayakap pa rin sa kanya ang mga bata. Dahil sa iyak ni Athena at Damon, parang naiiyak na rin siya sa takot sa nangyayari. Nilalabanan niya lang. Tinipan niyang number ni Gareth, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mommy, I'm scared! I'm scared! Paulit-ulit na sabi ni Athena habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nag-iiyakan ang kanyang mga anak kaya natataranta na rin siya. Nagring sa wakas ang number ni Gareth. Sa kanya palang naramdaman na tumulo na rin ang mainit na likido mula sa kanyang mga mata. Umiiyak na rin siya dahil sa putukan sa labas. Gareth! Nanginginig ang kanyang boses. What happened? There's no light. There are people out. Mommy! Mas lalong lumakas sa mga putok. There are people outside. Aniya habang niyayakap ang mga bata. There were gunshots. I'll be there. Shit! James, nasa panganib ang pamilya ko! Yun ang huli niyang narinig bago sinipa ang pinto ng kanilang kwarto. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nakalak ang pinto kaya hindi agad nabubuksan. Maliban na lang kung sisirain. Alexandra! Narinig niyang tawag ni Gareth sa kanilang linya.